Kaya manalangin naman namin Diyos, minsan pa kami po ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat sa pagkakataong ito ay tinipon mo kami upang manalangin at tumanggap ng mga salita mo na nagbibigay kalakasan at katagumpayan sa aming mga pananampalataya at paglilingkod na ginagawa sa bawat araw. We have come to the special part of our service, O God, wherein, Panginoong Diyos, na kami po'y tatanggap ng mga salita mo. Dalangin po namin, O Diyos, na ihanda mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng lahat ng mga salita mong iahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kaming lahat ng iyong karunungan. At hayaan mo, Diyos, na sa pamamagitan ng pangunaway, lumago ang aming mga pananampalataya, lumago ang aming mga paglilingkod, at magawa namin ang lahat ng bagay na nais at nasa mo para sa amin lahat. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng iyong mga salita ay patuloy na magagawa namin ang lahat ng bagay na nilolob mo sa amin at pagtatagumpayan namin ang lahat sapagkat ikaw ang kasama namin. Lord, I pray, Father God, that you will also be blessed all those hands who give their offerings to you, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na ikaw magbalik ng siksik at gumapaw ng pagpapala sa kanila. At hayaan mo na mga salabing ito na naipon sa tuwing kami magbibigay ay magamit sa iyong gawain. At ikaw lamang ang mapapurihan at madakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Psalms 78. Awit 78. Psalms 78, 34. Verse 34 hanggang 42. Awit 78, 34 hanggang 42. 34 hanggang 42, sabay-sabay po tayo. Nang kanyang patayin sila, sila'y nangagusisa sa kanya. At sila'y nagsibalik at nagsihanap ng tapat sa Diyos. At kanilang naalala na ang Diyos ay kanilang malaking bato. Ang takat-taas-taas Diyos ay kanilang manunubos. Ngunit tinutuya nila siya ng kanilang bibig at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Sapagkat ang kanilang puso ay hindi madumit sa kanya, ni tapat man sila sa kanyang tipan. Ngunit siya, palibasay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. At naalala niyang sila'y laman lamang, hangin dumadaan at hindi bumabalik. Kay lalas na himagsik nila laban sa kanya sa ilang at pinapanglaw nila siya sa ilang. At sila'y nagsibalik uli at tinukso ang Diyos at minungkahi ang banal ng Israel. Hindi nila inaalala ang kanyang kamay, ni ang araw ba ng kanyang tubusin sila sa kaaway. This Psalms 78 says about the exodus of Israel people, especially their life in the desert. Binabanggit po ng awit 78 ang paglabas ng mga Israelita mula doon sa Egypto at ang kanilang naging buhay doon sa ilang. Spiritually, this is today our life. At nasasabi natin pagdating sa spiritual, ito mismo ang ating buhay. Through this Bible, we have to really understand how much we are sinners. At sa pamagitan ng Biblia ay maunawaan natin mabuti kung gaano tayo makasalanan. Only God is holy God. Ang Diyos lamang ang tunay na banal na Diyos. He is good and perfect God. At siya lamang tinatawag na mabuti at ganap na Diyos. But man, all the men, we are truly sinners. Samantalang ang mga tao ay lahat ay makasalanan. Jesus Christ died on the cross for our salvation. At si Jesucristo ay namatay doon sa krus para sa ating kaligtasan. That's why we have to die on the cross with Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin mamatay kasama ni Kristo doon sa krus. But when we are really understand we are sinner, we will go to the cross and die. Pero makalalapit lamang tayo doon sa krus at mamamatay kung maunawaan natin mabuti kung gaano tayo makasalanan. I know, because even though in my experience, it is very hard to understand about sin. At naunawaan ko itong mabuti sapagkat sa aking sarili,
alam kong mahirap unawain kung gaano tayo makasalanan. On just you want to try to understand original sin, Adam's sin. Ang tanging launawaan natin pagdating sa kasalanan ay ang original na kasalanan ginawa ni Adan. But today also, we have same Adam's sin, original sin. Pero alam natin na maging sa kasalukuyan ay taglay natin yung kasalanan ginawa ni Adan. Because Adam and Eve, they want to be God. That's why they eat the fruits. Kung paano nga po naninasa ni Adan at ni Eva ang maging Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit kinain nila yung bunga. Today, all the men also same. We have same mind, Adam and Eve. At yan din ang karnas ngayon ng lahat ng mga tao, katulad po ng kaisipan ni Adan at Eva. Just we have emotional, diba? Emotional and religious mind. At ang bawat po sa atin ay minsan ay nagtataglay ng emosyonal o reliyosong But pananampalataya. through our mind, we don't like God. Pero sa tunay nating kaisipan na hindi tayo naglalayong nagnanais sa Diyos. Only just we want to asking to God, only just blessing and eternal life. At ang tangi lamang bagay na hiniling natin sa Diyos ay ang mga bagay na pagpapala sa atin at buhay na walang hanggan. We want to believe in God through our own mind. Kaya naman ang ating pananalig sa Diyos ay nakasalalay lamang doon sa ating mga kaisipan. That's why we cannot come to the cross and die. Iyan ang dahilan kung bakit hindi natin ninanasa na lumapit doon sa krus at mamatay. When I believe in Jesus Christ, I nearly repent, but it is not through dependence. Nang ako'y manalig kay Kristo, tunay nga po na naroon ang aking pagsisisi. Pero masasabi kong hindi pa ito ang lubos na pagsisisi. Because through Bible study, I understand original sin, also my personal sin. Sa pag-aaral ko nga ng Biblia, ay naunawaan ko naman talaga kung anong ibig sabihin ng orihinal na kasalanan at yung aking personal na kasalanan. That's why when I repent, hit my breast, even though through my head, try to hit the ground. Yan ang dahilan kung bakit sa aking pagsisili na nararanasan ko mabuti kung paanong dinadagukan ko ang aking dibdib at halos iumpog ko ang aking ulo. Through my head, I can understand. I could understand about sin, but not from my mind. Ibig sabihin, mula doon sa aking isip, ay naunawaan ko kung anong ibig sabihin ng kasalanan, pero sa aking puso, hindi ito naunawaan. But when I stay in Japan, at that time, I saw my sin. At sa pananatili ko nga sa bansang Japan, ay doon ko naunawaan yung aking kasalanan. Because Japan is so different from Korea. Sapagkat malaki ang pagkakaiba ng bansang Japan sa Korea. Because when I, in 1987, when I come to Japan, it's so different world. Naturally, so different world. Sapagkat ng taon na ako ay pumaroon sa Japan ng 1987, malaki ang pagkakaiba ng bansang Japan sa Korea. Many sex shop in the Tokyo. At makikita mo nga po na marami po doon ng mga lugar na kung saan aliwan at mga pagnanasa sa katawan. Also, at the time, there's no cell phone, diba? That's why in the phone box, there's many picture of the women. Kaya kahit na po masasabi natin ng panahon yon hindi pa masyadong uso yung tinatawag na cellphone, pero pagdating doon sa mga lugar na kung saan may telepono, ay makikita nyo doon yung mga larawan ng mga nakahubad na babae. The bikini woman, they take picture on self and the contact number. Call me, please call me. Kaya nga nakalagay doon yung kanilang mga larawan na maaaring nakasuot sila ng masiselang kasuotan at nakalagay doon yung kanilang numero na dapat tawagan. Before I told you, even though in the TV, diba, in the TV at night, midnight, there's pornography on the TV. At katulad ng nabanggit ko sa inyo, maging sa mga palabas sa telebisyon, pagdating na sa hating gabi, ay nagkakaroon ng mga malalaswang palabas sa telebisyon. That's why it was very hard to control my mind. I saw my sin. At yun din yung dahilan kung bakit hindi ko kayang pigilin yung aking sarili at naroon yung kasalanan sa aking isipan. Also, sometimes smoking and drink. At naranasan ko rin doon ang magpatuloy na manigarilyo at uminom ng alak. At the time, nearly, I want to overcome the sin, but I could not overcome. Kaya nga sa kabila po ng aking pagnanasa na mapagtagumpayan ng kasalanan, pero hindi ko kaya. That's why all the time when I come to God, nearly depend, and then
receive grace of Jesus Christ. Kaya naman sa tuwing ako'y lalapit sa Diyos, naroon ang aking pagsisisi at lagi kong tinatanggap ang biyaya ni Yesu Cristo. Really understand, I am sinner. Really thanks God because God sent to me Jesus Christ and saved me from my sin. At lubusan kong naudawaan kung gaano ako makasalanan at pinapasalamatan ko sa Diyos, ang Diyos sapagkat ipinadala ang Panginoong Yesu Cristo para sa aking kaligtasan ng kasalanan. That's why really I believe in my salvation. Kaya naman naroon ang aking pananalig sa aking That's kaligtasan. why at the time, I can pray to God, please save my parents. Kaya naman ang panahong iyon, ang naging panalangin ko'y iligtas ang aking mga magulang. But they don't like believe in God. That's why finally I decide, if you save my parents, I'll offer to for my life. Ang panahong iyon, sa kabila ng aking pananalangin, ay ayaw pa rin nilang manampalataya hanggang sa ibinigay ko yung aking buhay na makakilala lamang ang aking mga magulang, ako'y maglilingkod sa iyo ng buong buhay. Yeah, but at that time, I saw my sin, but not perfectly understand about the sin. Kaya nga ng panahong iyon, bagamat nakikita ko kung anong kasalanan ang aking nagagawa, pero hindi pa ganap na ito'y napagtatagumpayan. That's why after become pastor and missionary, I try to serve to God with my own righteousness. Yan ang dahilan kung pagkatapos po na ako ay maging pastor at misyonaryo, ako po ay naglilingkod sa Diyos ayon lamang sa aking sariling katwiran. I try really serve to God with my physical body. Nagpupumilit ako na maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng aking physical na katawan. That's why when I find my problem sin, fasting and prayer, really, I want to come to God. At kapag nararanasan ko at nakikita ko ang kasalanan ng aking nagagawa, ang ginagawa ko ay maridlip na panalangin at pag-aayon. Because I want to settle the problem of my sin by myself. Sapagkat hinahangad ko nga po na ma-resolve ako yung aking problema sa aking kasalanan sa pamagitan ng aking sariling kakayanan. That's why when sometimes when I stay in good spiritual situation, I judge others. Kaya kapag maganda yung aking spiritual na kalalagayan, dumarating pa sa pagkakataon na hinahatulan ko ang iba. Yeah, because at the time when I check myself, I can overcome some, through the prayer and fasting. That's why I judge others. Sapagkat naikukumpara ko kung paano ako'y nagiging matagumpay doon sa mga kasalanan ng aking pinagdaraanan, kaya dumarating sa pagkakataong hinahatulan ko ang iba. Thanks God because from the before pandemic, God give to me some problems, financial problem, so also other problems in my life. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat bago nga magkaroon ng pandemya, ay nakaranas ako ng maraming problema at mga kapagsubukan sa aking buhay, financial man o sa mga bagay na aking Especially when I stay in Korea, really I understand I am true sinner. Lalo na po sa aking pananatili doon sa Korea, ay nakita kong mabuti kung gaano ako makasalanan. But there's no hope for my salvation through myself. At nasabi ko sa aking sarili na wala na akong kapag-asa doon sa aking kaligtasan sa aking sarili. This is God's will. Only God asking to us, die on the cross. Kaya masasabi natin ang tanging kalooban ng Diyos sa atin ay mamatay doon sa krus. Because we are full of the sin from the head to the feet. Sapagkat alam natin na tayo puspos ng mga kasalanan mula ulo hanggang talampakan. Yeah, you see today this word of God, you check whole chapter in your house. Yeah, but like this, verse 14, diba? In the daytime, also he did lead them meet the crowd, and night fired by the fire. Katulad ng ating talatang binasa, ang kabuuan nito ay basahin natin sa ating mga tahanan at sinabi rin doon sa 14 na sa araw naman ay kanyang pinatnubayan sila sa pamagitan ng isang ulap. And the verse 15, God split the rock and then give to them water, deep water. At pagdating doon sa 15, kanyang pinanuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom nila sila ng sagana sa tubig. Yeah, but verse 17, diba? Verse 17, okay, sabay-sabay kayo. Pagdating sa 17, basahin po natin sabay-sabay, gayon may nagkasala uli sila laban sa kanya, upang maghimagsik laban sa kataas-taasan sa ilang. Do you think you have true faith? Sa tingin po ba natin, bawat sa po sa atin ay may tunay na pananampalataya? Do you think you are good more than
Israel people at the time in the desert? Sa tingin po ba natin na mas maayos ang ating pananampalatayang nararanasan kaysa dun sa mga Israelita na nasa ilang? No, we are all same men. I think much better Israel people when they stay in the desert more than us. Alam ko po na pare-pareho lamang tayo mga tao at katulad din natin mga salita na habang sila po ay nananatili dun sa ilang, maaring mas malala pang ating kalalagayan. Yeah. God protect Israel people. God protect us daytime by the crowd, in the evening by the fire. Kung paano iningatan ng Diyos ang mga salita at iniingatan din tayo ng Panginoon ng ulap sa umaga at haliging apoy naman sa gabi. And then God give to us living water from the rock Jesus At Christ. siya rin na nagkakalob sa atin ng buhay na tubig mula kay Jesucristo doon sa malaking bato. Yeah, but verse 17, today also same, diba? But we sin even more against God, rebelling against the most high God, diba? Pero katulad ng sinabi doon sa 17, mas lalo pang lumalala yung pagkakasala na nagagawa natin at paghihimagsik laban sa Diyos sa kabila po ng kanyang kabutihan. Verse 18, again, they try to tempt God. At pagdating doon sa 18, kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso. Yeah, oh, diba? Verse 19, okay, verse 19. At pagdating doon sa 19, sila po'y nagsalita ng laban sa Diyos. And then verse 20, again, God gives them water from the rock. At mula doon sa 20, muli silang pinainom ng Diyos ng tubig mula doon sa bato. Yeah. Again, they again to God. Ibig sabihin, paulit-ulit yung mga bagay na ginagawa nilang paglaban sa Diyos. Verse 32, we have no time. That's why verse 32, in spirit of this, they still sin, and they did not believe in His wondrous works. Pagdating doon sa 32, ang sabi nga po dyan na sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila at hindi naniwala sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. Yeah, again, they commission to God. Ibig sabihin, paulit-ulit yung ginagawa nilang kasalanan laban sa Diyos. Yeah, please, it is ourselves today, our life. You understand, please, this is your life. At kung maunawaan natin ang mga talatang ito'y tumutukoy mismo sa ating mga sariling buhay. Yeah, that's why verse 34, diba? This time is time of the grace. That's why God not kill us. Sa 34, maaring ito'y panahon ng biyaya, kaya naman hindi tayo pinapatay ng Diyos. But at the time, verse 34, when God killed them, diba? God killed them, they sought, at the time, only just at the time, sought Him, and then they return to God. Pero ng panahon iyon, sinabi doon sa 34, ng kanyang patayin sila'y nangagusisa sa kanya, at sila'y nagsibalik sa kanya. And then verse 35, diba? That's why they remembered God, He is the rock, and then the most high God is them. At pagdating doon sa 35, sinabi ang kanilang naalala na ang Diyos ay kanilang malaking bato at ang kataas-asang Diyos ay kanilang panunutos. Yes. You understand, when Israel people again to God, God punished by His anger. Maunawaan natin mabuti na kapag ang Israelita, ang mga salita ay nagkakasala laban sa Diyos, ay pinarurusahan sila sa pamamagitan ng kanyang galit. But when they repent again, God accept them as His sons. Pero kapag sila ay nanunumbalik at nagsisisi sa kanyang makasalanan, muli silang tinatanggap ng Diyos. But problem is again commission to God. That's why finally God want to kill them all. Pero ang nagiging problema ay paulit-ulit na lamang yung kanilang nagagawang kasalanan. Kaya naman hanggang sa huli, ninanais na ng Diyos na silang lahat ay patayin. Yeah, that's why from 34, diba? That's why they repent and really come back to God. Yan ang dahilan kung bakit binabanggit ng 34 na naroon ang kanilang pagsisisi, panunumbalik sa And then Diyos. they remember God is their Savior, true Savior. At naalala nila ng Diyos ang kanilang tagapagligtas. Yeah, but verse 36, 37, okay, one more time. 36 at 37, sabay-sabay po tayo. Ngunit dinutuyan nila siya ng kanilang bibig at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila sapagkat ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kanya, ni tapat man sila sa kanyang tipan. Yeah, you see, now
from 34 verse said, they really repent and then they come back to God and remember God's salvation. Nakita natin na mula doon sa 34 ay sila'y nagsisi at nanumbalik mula sa Diyos at nakinilala nila yung kaligtasang ibinigay ng Yeah, Diyos. same. Today, sometimes we repent and come back to God. At yan din ang ating nagiging karanasan. Naalala natin at nagsisisi tayo at tumabalik, nanunumbalik sa Yeah, Diyos. but God said, nevertheless, they flattered him with their mouths. Pero katulad ng mga nangyari po doon sa mga salita, patuloy rin nilang tinutuya at tinutuya natin sa And ating bibig ng they Diyos. lied to him with their tongues. At sinasabi doon na pinagbubulaanan nila ang Diyos sa pamagitan ng kanyang dila. Yan din ang ating ginagawa. Why? Verse 37, because their heart was not steadfast with him, nor they faithful in his covenant. At ang dahilan kung bakit nagawa ng mga Israelita ang bagay nito sapagkat ang kanilang mga puso ay hindi matuwid sa Kanya, ni tapat man sila sa tipan ng Diyos. Please, you try to understand. They, when want to kill them, they repent and come back to God. Unawain natin mabuti ang bagay na ito na kanyang karanasan na kapag sila po ay tunay na nagkasala at naroon ng layunin ng Diyos sa Kanya, sila ay nanunumbalik sa Diyos. And then they praise God, diba? Oh, thanks God, because you are true our Savior. Kaya naman sila po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos at kinikilala na ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Today also, in our praise and worship, we really praise to God, diba? You are true God. At yan din ang ating nagiging karanasan na minsan sa ating mga pagsamba, patuloy nating pinupuri ang ating Diyos. You are my Savior, you are my true God. At sinasabi at binabanggit natin na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming How about tagapagligtas. this evening, mahal kita Panginoon, mahal kita Panginoon. At katulad sa gabi ito, binanggit natin sa ating mga awitin na mahal kita, It's Panginoon. true, you're mine. Ang tanong, totoo po ba na ito'y nararanasan natin sa ating mga No, puso? we are not love Jesus Christ. Ang totoo, hindi tayo tunay na nagmamahal kay Jesus Kristo. Sometimes, emotionally, we love Jesus. Ibig sabihin, emosyonal lamang yung ating pagmamahal na nararanasan sa Diyos. Only just, we are today lie to God. Ibig sabihin, nagiging sinungaling tayo sa harapan ng Diyos. I love you, but through head, not from our heart. Maaring sinasabi natin mahal natin ng Panginoon, hindi galing sa ating mga puso, kundi sa ating isipan. Yeah, Israel people also same, diba? That's why tonight I could not praise the Lord because I know my mind. At yan- I know myself. At yan din ang karanasan ng mga salita. Kaya naman sa gabing ito, hindi ako makapagpuri sa Diyos sapagkat kilala ko mismo ang aking sarili. Of course, I want to love Jesus Christ, but I cannot. I know myself. Na kahit na po naroon yung pagnanasa ko na mahalin ng Diyos, pero hindi ko kinakayang mahalin si Yeah, Jesus Kristo. that's why I could not praise the Lord. Mahal kita, Panginoon, because I know myself. Kaya naman hindi ko mabanggit-banggit sa Kanya na mahal kita, Panginoon, sapagkat kilala ko mismo ang aking sarili. Yeah, because I don't like to tell a lie to God, diba? Because I cannot really love to Jesus Christ from my heart. Dahil nga po ayoko magsinungaling sa harapan ng Diyos, kaya naman hindi ko mabanggit sa Kanya na mahal kita, Panginoon. Yeah, all the time in our praise and worship, you are tell a lie to God. Alam ko po na kapag tayo nagpupuri sa Diyos, naroon ang ating kasinungaling ang ginagawa Yeah. sa harapan niya. That's why after I understand my sin, diba? My sin, sometimes I do not praise the Lord. Kaya naman kapag naunawaan ko mabuti ko ano ang kasalanan ng aking nagawa, hindi ko kayang magpuri sa Diyos. Yeah, because I don't like to tell a lie to God. Sapagkat ayoko magsinungaling sa harapan ng Diyos. Only just I hold my hand and then prayer. God, please let me obey these songs. Follow Jesus Christ. Nang tanging ginagawa ko, itinitiklop ko ang aking dalawang kamay at hinihiling ko at ipinapanalangin sa Panginoon na hayaan mong magawa ko ang sinasabi ng awiting ito. Yeah, only just pray to God. The prayer is not song. Only I said to God, God, this is my prayer. Please answer to my prayer. Na imbis na ako'y makaawit sa harapan ng Diyos, ang ginagawa ko'y manalangin na sinasabi ko, Panginoon, ito ang aking panalangin sa iyo at tugunin mo ako. Yeah. For example, if you really love Jesus Christ, today you are really different your life. Halimbawa po, kung talagang tayo tunay na nagmamahal sa Diyos, magiging kaiba ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. You know, we love only myself, not Jesus Christ. Ang totoo, ang tunay na minamahal lamang natin ay ang ating sarili at hindi si Jesus Yeah, Kristo. only just emotionally, diba? Emotionally, of course,
Sometimes, you want to love to Jesus Christ. Maaring sa ating emosyon ay naroon ang pag-ibig natin sa Diyos, pero madalas ito'y galing lamang sa ating emosyon. Yeah, you see, today, how about mga parents? You love your husband and wife, your family more than Jesus Christ. At katulad din po ng mga magulang ngayon, maaring mas higit na minamahal ninyo ang inyong mga asawa kaysa kay Kristo. How about young men? You love your girlfriend, boyfriend more than Jesus Christ. At pagdating naman sa mga kabataan, maaring mas minamahal mo ang kasintahan mo kaysa sa Panginoon. Now you want to be rich, diba? You want to be rich more than Jesus Christ. Na kung paano nga po na tayo po'y nagdanasa na maging mayaman, mas mayaman pa kaya sa That's why I go to abroad and looking for good business, but not follow Jesus Christ. Kaya naman nagdanasa tayo na maaring mangibang bayan at maging mayaman at magkaroon tayo ng pagkakakitaan at mas mahal natin ito kaysa kay Kristo. You know, we cannot really love to Jesus Christ by ourselves. Tandaan po natin, hindi natin kayang mahalin si Kristo nang sa ating sariling kakayanan. Only our old man, when our old man died on the cross, and Jesus Christ leaving us from that point, step by step, we can love Jesus Christ. Unti-unti lamang natin mamahalin ang ating Panginoong Jesus kung tunay na mamamatay yung ating lumang pagkatao na kasama ni Kristo doon sa krus. I pray to God, God, please, I want to serve to you with whole my life. Please call me to your way. Ang nagiging panalangin ko ngayon ay gusto kong makapaglingkod sa Kanya ng aking buong buhay. Kaya naman, ang nais ko, ang dinanasa ko, ako'y tawagin mismo ng Panginoon sa Kanyang kalooban. That's why people, I told you, if this God's willing, I want to go other nation, other place, even the mountain, I want to go. Kaya naman nabanggit ko po sa inyo na kung loloobin talaga ito ng aking Panginoon, ng aking plano, nais kong pumunta sa ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos, maging kabundukan man ito o ibang lugar. But God did not answer to my prayer. Pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tinutugon ng Diyos ang aking panalangin. I know why. Because God made me see more sin from my mind to my body. Alam ko ang dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang bagay nito sapagkat ninanasa ng Panginoon na mas makita ko pa ang mas maraming kasalanan ginagawa ko lalo na sa aking katawan. Yeah. For example, if I stay in the mountain, there's no internet, no TV, nothing, diba? Someplace nothing. Also, there's no beautiful woman. Kaya nga ako'y mananatili doon sa bundok, halimbawa man. Siyempre po, wala na po doon internet, wala nang telebisyon, at wala na rin magandang babae. I think it's really good for my spirit, diba? At alam ko makakabuti ito sa aking spirit. Maybe I can read the Bible and preach the gospel. At ang tanging gagawin ko lamang doon ay magbasa ng Biblia at mangaral ng salita ng Diyos. I can live like a Jesus Christ. I can eat. I read people only small, just food. At maaaring makapamuhay ako katulad ng Yesu Kristo at kumain na kasama po ng mga ibang tao katulad ng ginawa ni Yesu Kristo. Means, at that time, I cannot see, of course, I can see my sin, even though when I say mountain, but only little, reduce. Ibig sabihin nun, pag dumating ang panahong yun, ay maaring meron pa mang kasalanan sa aking katawan, pero unti-unti itong nawawala. Also, one this is our church member, you try to understand about old man through your head, not your mind. At ang nais ko na mangyari din sa lahat ng mga ating mga miyembro, minsan ay inuunawa lang natin ang ating lumang pagkatao sa pamagitan ng ating isipan at hindi ng ating puso. You see, Romans chapter 3 is very important because people we have to really understand about ourselves. Napakahalaga po ng Roma Kabanatang 3 sapagkat bago tayo makapagsisi, kailangan natin maunawaan muna ang ating sarili. Yeah, verse 4, okay, only one verse. 4, sabay-sabay po, huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Apostle Pablo said, only God is true. All the men you are dying. Ang Diyos lamang ang tapat, ang sinabi ni Apostle Pablo, at ang lahat ng mga tao ay sinungaling. Yeah, you are all liar. Diba? Lahat tayo sinungaling. In our prayer, praise and worship song, sa ating panalangin, sa ating mga pagpupuri, even though in our life, all the time you are paralyzed. maging sa ating mga buhay,
at tayo ay nagiging sinungaling. Yeah, that's why in my prayer, I said to God, please forgive my sin all the time. Forgive my sin. Kaya naman sa aking panalangin, lagi kong hiniling sa Panginoon na ako'y patawarin sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Yeah, because I cannot keep my promise to you. Sapagkat hindi ko kayang tuparin ang lahat ng mga pangako ko sa Kanya. Yeah, like as praise and worship and prayer, but I cannot keep my prayer and praise and worship. Maari nga po na pagdating sa pananalangin at pagpupuri, hindi ko kayang ipagkaloob ito sa ating Diyos. That's why, like as Israel people, I know I am nearly higher. Only God's true. At katulad ng mga Israelita, naunawa ko mabuti kung gaano ang Diyos lamang ang tapat at ako'y sinungaling. There's no truth in the world. Only God is true. At nasasabi natin walang tapat, walang sino mang totoo sa mundong ito, ang Diyos lamang. Only word of God's truth. Jesus, word of God's truth. At ang Diyos lamang at ang kanyang mga salita, si Jesucristo lamang ang tapat. That's why please don't believe your mind. Kaya po wag natin paniniwalaan ang ating isipan. Now, my wife is in Canada for my grandson. Sa kasalukuyan, ang aking asawa ngayon ay nasa Canada para alagaan ang aking apong lalaki. But when my wife stay in Korea, my mother-in-law worry about me. Pero sa pananatili po ng aking asawa habang siya ay nasa Korea, nagkakaroon naman ng kagulumihanan ng isip ng aking biyanan para sa akin. Yeah, because my mother-in-law said to my wife, your husband is alone now in Philippines. He's dangerous. At nasabi nga po ng aking biyanan sa aking asawa na nag-iisa yung asawa mo doon sa Pilipinas at ito'y delikado. Yeah. Because my mother-in-law little bit Shira, diba? Shira destroyed the head. That's why so she just changed. Sapagkat sa kasalukuyan, meron nga pong medyo konting problema sa kaisipan ng aking biyanan. Kaya naman, iba rin yung dumadaloy sa kanyang kaisipan. That's why she's not normal. That's why she worry about me. At dahil nga po hindi na normal yung takbo ng kaisipan ng aking biyanan, kaya naman iba po yung kanyang nararamdaman para sa akin. Yeah, you know, I don't like love others. Only love Jesus Christ. Ang totoo, hindi ko naman talaga ninanasa na mahalin ang iba. Ang tanging gusto ko lang mahalin ay si Jesucristo. Yeah, even the people, I told to my wife, I cannot love you. Only I want to love Jesus Christ. At katulad din ng sinabi ko sa aking asawa, sabi ko sa kanya na hindi ko kayang mahalin ka, ang tanging mamahalin ko lang ay si Jesucristo. Even though so much beautiful man come to me, no need, no need. Don't come, no need. I don't like to love to others. Kaya maaring kahit na po isang magandang babae pang lumapit sa akin, hindi ko kaya siyang mahalin, ang tanging mamahalin ko lamang ay si Jesucristo. Yeah, because when I really love Jesus Christ, there's eternal life. Sapagkat naniniwala ko na sa pamagitan ng aking pag-ibig kay Jesucristo ay merong buhay na walang hanggan. When my old man nearly died on the cross and put off my simple body, I can love Jesus Christ. Kung ang aking dating ang pagkatao ay mamamatay kasama ni Kristo at ang aking katawang makasalanan ay aking mapagtatagumpayan, doon ko lamang mamahalin si Jesucristo ng lubos. Yeah. Only we can unite, we can join to Jesus Christ on the cross. At yun din ang pagkakataon na kung saan tayo ay makikipag-isa kay Jesucristo sa krus. We can get God's righteousness only on the cross. At yun din ang pagkakataon na kung saan ang katwiran ng Diyos ay ating tatamuhin sa pamamagitan ng krus. We can get eternal life only on the cross. At ang buhay na walang hanggan ay makakamtan natin sa pamagitan lamang sa krus. Only we can really accept Jesus Christ on the cross. At matatanggap lamang natin sa Jesucristo sa pamamagitan ng krus. Maybe you think now by your faith already your old man died and Jesus lives in you. Maaaring inisip natin na sa pamagitan ng ating pananampalataya ay namatay ng ating lumang pagkatao at tayo gagamitin na ng Diyos. I don't know one by one all our members, but I think almost our members not yet come to this stage. Naniniwala ko at hindi ko kilalang lahat ng mga membro, pero marami po sa atin ang hindi pa nakakarating sa ganitong kalagayan. Yeah, we were saying, when I check myself, not yet fully Jesus Christ lives in me. Sapagkat katulad ng aking buhay, maaaring hindi pa rin lubos na namumuhay sa akin sa Jesucristo. Yeah, you know what is the fruit of the Holy Spirit? Alam niyo po ba kung anong bunga ng banal na Espiritu? Yeah, of course in the Bible, love, meron di ba?
At nabanggit nga po sa Biblia yung mga bunga ng Espiritu Santo, katulad ng pag-ibig. That kind of fruit, that is character of Jesus Christ. At masasabi natin, lahat ng bunga na yon ay naroon ng katangian ni Hesus Kristo. When Jesus Christ really live in us, we can bear fruit of the Holy Spirit. Kaya naman kung si Hesus Kristo ay mamumuhay sa atin, mamumunga din tayo ng bunga ng Espiritu. When Jesus Christ live in us, diba, Jesus Christ want to manifest from us. At kung mamumuhay si Hesus Kristo sa bawat sa atin, tunay na makikita na si Hesus Kristo ay nasa ating mga bunga. Yeah, this fruit is really different fruit from men, diba, men. This is fruit of Jesus Christ. At masasabi natin ang bunga na ito'y kakaiba sa mga bagay na ugali ng mga tao sapagkat ito'y bunga ni Hesus Kristo. In the last day, God will check our fruits. At sa huling araw, ang tanging sisiyasatin ng Diyos sa atin ay ang ating bunga. If there's no fruit of the Holy Spirit, we cannot enter the kingdom of heaven. Kaya naman kung wala tayong bunga ng banal na Espiritu, ay hindi po tayo makaparoon sa kalangitan. When really Jesus Christ live in us, we can bear fruits. Pero kung mamumuhay si Hesus Kristo sa bawat sa atin, tayo'y mamumunga. When I check myself, one day cannot, step by step. Of course, by the Holy Spirit, one day maybe can be, but when I check myself, I cannot change one day. Habang sinisiyasat ko nga ang aking buhay, ay nasabi ko na hindi kayang mangyari ang bagay nito sa loob lamang ng isang araw at naniniwala ko ito'y unti-unti nating mararanasan habang tayo sumusunod sa Kanya. You know, today, almost pastor teaching to members, change, you change. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga pastor, halos po ang itinuturo po ay babaguhin niya ang lahat ng mga miyembro. The pastor, they said, prayer and fasting and obey. That's why you change your character. At ang sabi ng mga pastor at nababanggit ng mga pastor sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at pag-aayuno ay maaring dumating sa pagkakataon na mababago ninyo ang iyong sarili. Do you think, man, you can change it? You can change yourself? Pero isipin natin mabuti, kaya ba natin baguhin ang ating sarili? No, you cannot change. Alam ko pong hindi natin kaya baguhin. Again, if there's problem, again, we commission to God. At naniniwala ko na kapag meron tayong mga suliranin, patuloy tayo nagkakasala laban You sa see Diyos. today, Word of God, diba? Word of God, again, like this, verse 41. How they, again to God, 41, diba? Again and again, they tempted God. At katulad po ng binasa natin talata, lalo na po sa 41, at sila'y nagsibalik-uli at tinukso ang Diyos. Yeah, again, they limited the Holy One of Israel. Ibig sabihin pa ulit-ulit nilang minumungkahi sa galit ang banal Yeah, na that's Diyos why ng Apostle Israel. Pablo said, we are slave of the sin, the devil. Kaya ang dahilan kung bakit sinabi ng Apostol Pablo na tayo patuloy na alipin ng kasalanan, alipin ng diablo. We cannot separate the sin because sin is in our mind and our heart. Hindi natin kaya humiwalay sa kasalanan sapagat yung kasalanan mismo ay namumuhay sa ating katawan. That's why God asking to us, only die on the cross. Ayan ang dahilan kung bakit ang tanging hiniling sa atin ng Diyos ay mamatay kasama ni Kristo sa krus. Yeah, there's no other way except die on the cross. At walang ibang pamamaraan na magagawa tayo kundi ang mamatay doon sa krus. Yes, by faith, by the pananampalataya, die on the cross. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pwede tayong mamatay sa krus. Because when our old man died on the cross, Jesus Christ can stay in us. Kapag namatay na yung ating lumang pagkatao doon sa krus, si Yesu Kristo ay mabubuhay sa atin. Apostle Pablo said, diba, your body is God's temple. Sinabi mismo ni Apostol Pablo ng ating katawan ay templo ng Diyos. Yeah, he said, your body is the members of the church, the Jesus Christ. At ang ating katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo. Not others, diba? Not soul and spirit. This body. Ibig sabihin, hindi yung ating yung kaluluwa at spirito, kundi yung ating katawan. Your body is the member of the Jesus Christ. Ibig sabihin, yung katawan natin ay bahagi ni Yesu Kristo. Your body is holy temple, holy God stay in your body. Na yung ating katawan ay banal na templo at ang Diyos ay nananatili dito. When our old man died on the cross, we can be body of Christ. Kaya nga po kapag namatay yung ating lumang pagkatao, doon pa lamang tayo pwede maging katawan ni Kristo. Now, problem is, through our head, I am body of Christ, I am body of Christ. Pero ang nagiging problema nga lang po, ngayon inaangkin natin sa pamagitan ng ating kaisipan na tayo bahagi ng katawan ni Kristo. By the head analogy, I am God's temple, I am God's temple.
Sa pamagitan ng ating karunungan ay sinasabi nating bahagi tayo ng templo No, ng Diyos. until our ultimate died on the cross, we cannot be body of Christ. Pero maliban na yung ating datihang pagkatayo, mamatay kasama ni Kristo doon sa krus, hindi tayo pwedeng maging bahagi ng katawan ni Kristo. Until that point, we cannot be God's temple. Ibig sabihin, hanggat hindi nangyayari ang mga bagay na yun, hindi tayo pwedeng maging tunay na templo ng Diyos. Again, I want to talk to you. Don't worry about God not asking to others. On just faith, by faith. Kaya naman paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, hindi po hinihiling ng Panginoon ang ilang bagay, kundi ang tanging hinihiling lamang ng Diyos sa atin ay pananampalataya. That's why all the time, Jesus is looking for sinners to repent. Yan ang dahilan kung bakit laging hinahanap ng Panginoon ay makasalanan upang sila ay magsipagsisi. Thanks God. I know really I am sinner. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos kung paano kinikilala ko na ako'y makasalanan. Especially when God name me see my sin, I am happy because I understand, I am sinner. Kaya naman kapag nakikita ng Diyos ang kasalanan ng aking nagagawa, ako'y nagpapasalamat sapagkat nakikilala ko rin ang aking sarili na ako'y makasalanan. Until die, diba? Until into the heaven, I see my sin. Kaya nga naniniwala ko hanggang kamatayan, hanggat hindi ako nakarating doon sa kalangitan, makikita ko ang aking kasalanan. That's why when I see my sin, again, I come to the cross and die. At kapag nakita ko ang aking kasalanan, paulit-ulit din akong lalapit sa krus at mamamatay. Again, asking to the grace of Jesus Christ, His blood. At paulit-ulit akong hihiling sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang dugo. In my prayer, all the time, I need you. Without you, there's no eternal life. At sa aking panalangin na sinasabi kong kailangan kita, Panginoon, sapagkat kung wala ka, walang buhay na walang. Thanks God, because in my prayer, all the time I am true sinner. I am head of the sinner in our church. At nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat lagi kong kinikilala na ako'y makasalanan at ako'y higit na makasalanan sa iglesia. From my mind, even though from my body, I know my sin. I can see my sin. That's why repent. At mula doon sa aking kaisipan hanggang sa aking katawan, kinikilala ko na naroon ang kasalanan, kaya naman ako'y lubos na naghingi ng kapatawaran. Before I told you, when my wife was staying in Korea, she saw her sin. Kaya nga, nabanggit ko rin po sa inyo, di ba, na habang nananatili ang aking asawa doon sa Korea, nakita niya rin yung kasalanan sa kanyang katawan. I told to her, go back to Korea and serve your parents. At nasabi ko nga sa kanya na bumalik ka sa Korea upang paglingkuran mo ang iyong mga magulang. Because your parents also, like as your neighborhood, you have to love your neighborhood like yourself. Sapagkat masasabi ko ng iyong mga magulang ay iyong kapwa, katulad ng utos ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Also, my wife really love the parents. At alam ko rin kung gaano kamahal ng aking asawa ang kanyang mga magulang. That's why my mother-in-law does not served by my wife's sister. Kaya naman yung aking benang babae ay ayaw niyang mag-aalaga sa kanya yung mga kapatid ng aking asawa. My wife's sister said to her mother, Mother, do you love me? No, I don't. Kaya nga po nung nagtanong yung kapatid ng aking asawa doon sa kanyang nanay, na mahal mo ba ako nanay? Sinabi po niya, hindi kita mahal. And then she asked her mother, okay, I'll go to province and serve to you. No, don't come to me. Kaya naman kahit nahilingin ng anak niyang ito na sinabi niya na pupuntahan kita dyan sa probinsya upang mag-alaga sa'yo, ayaw ng aking biyanan. But my mother-in-law loved my wife because different character. Pero samantalang yung aking asawa ay mahal na mahal ng aking biyanan sapagkat kakaiba ang kanyang ugali. Also, my wife loved my parents. That's why I want to serve. At ganun din naman kung paano minamahal din ng aking asawa ang kanyang mga magulang sapagkat kaya naman gusto niyang paglingkod. But when my wife served the parents, her soul, her self, the mind, there's no true love. Pero habang naglilingkod siya sa kanyang mga magulang, nakita niya yung sarili niya na wala pang tunay na pag-ibig. She said to me, I cannot love my parents with all my mind. At sinabi niya sa akin na hindi ko kaya pa rin mahalin ang aking magulang ng buong puso. I cannot love my parents like as myself. Hindi ko pa rin kayang mahalin ang aking mga magulang katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. He also saying, I can love my children like as myself.
At katulad din ng aking sarili, hindi ko rin kayang mahalin yung aking mga anak katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. Yeah, there's no true love in us, in mind. Ibig sabihin, wala tunay na pag-ibig na nasa atin. Yeah, only God is true love. Sapagkat ang tunay lamang na umiibig ay ang Diyos. There's no true love all in the mankind. Samantalang sa lahat ng mga tao, walang tunay na pag-ibig. Yeah, there's no true in all the men, diba? We are all liars. At walang totoo sa lahat, walang tapat sa lahat ng mga tao, lahat tayo pa mga sinungaling. When one to God kill them, they remember again God, diba? Remember and again God and come back to Him. Kaya naman kapag ang Diyos ay nagbabalak na sila'y patayin, sila'y nanunumbalik sa Diyos. And then they said to God, God, I believe in you. I remember your all wondrous works in Egypt, from Egypt. At nasasabi nila sa Diyos kung paanong inaalala nila yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay mula pa sa Egypto. God said, you are liar. Pero ang sabi ng Diyos sa kanilang mga sinungaling Yeah, kayo. you are liar. You are Plato, diba? Plato. One more time. 36. One more time. 36, ngunit tinutuyan nila siya ng kanilang bibig at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Verse 35, we remember, diba? You remember, and then we believe you are saved. But verse 36, God said, nevertheless, they flattered God from their mouths. Nasa kabila doon sa 35 ay sinasabi nilang naalala nila ang Diyos sa pamagitan ng malaking bato. Pero sinabi ng Diyos sa kanila, patuloy niyo akong tinutuya sa pamamagitan ng inyong bibig at pinagbubulaanan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong dila. Again, they commissioned to God, diba? They tempted God. At alam natin kung paanong paulit-ulit na sila nagkakasala sa Yeah, Diyos. that's why God really angry and God want to kill them. Yan ang dahilan kung bakit naroon ang galit ng Diyos sa kanila at gusto silang And patayin. then they all come to God and nearly repent. At iyon din ang dahilan kung bakit sila po'y nanunumbalik sa Diyos at Today also nagsisisi. same, diba? After we commission to God, we come to God and repent. At yan din ang ating karanasan na kapag tayo nagkakasala, tayo lumalapit sa Diyos at nagsisisi. Oh, sorry God, I commission to you again. Sorry. At tayo humingi ng kapatawaran sa Kanya sapagkat tayo nagkasala laban sa Kanya. What is God answering to you? Pero ano nagiging katugunan ng Diyos This is atin? 36, diba? 36. Nevertheless, you flattered me with your mouth. At ang sagot sa atin ng Diyos, tinutuyan niyo pa rin ako sa pamagitan ng inyong bibig. Yeah, God said, you lied to me with your tongue. At pinagbubulaanan ninyo ako sa pamagitan ng inyong dila. We cannot keep our promise to God. Ibig sabihin, hindi pa rin natin kayang tuparin ang lahat ng ating mga ipinangako That's sa why Diyos. God said, diba? Jesus said, diba? Don't swear, don't promise to God. Only you said yes or no. Yan ang dahilan kung bakit nasabi ng ating Panginoon Jesus na huwag kayong mga ngako sa ating Panginoon sapat na ang sabihin ninyong oo kung oo, hindi. Yeah, before I couldn't understand this word, diba? This one, what's the meaning? At dati nga po, hindi ko pa kayang unawain ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. But today, really understand. That's why in my prayer, God, please forgive my sin because I cannot keep my promise to you. Pero ngayon sa aking pananalangin, naunawaan ko mabuti ito. Ako ay humingi ng kapatawaran sa Diyos sapagkat hindi ko pa kayang tuparin ang aking mga pangako sa Kanya. Yeah, thanks God because God is good. Really, He's only good. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang tanging Diyos natin ay mabuti. We are all men, we are evil. Samantalang tayong lahat ng mga tao ay masama. There's no good in my body, only evil. Walang masusumpong ang kabutihan sa ating katawan, panay masama. We cannot keep promise to God. We cannot keep His covenants. At hindi natin kayang tuparin ang kanyang mga pangako at hindi natin kayang tuparin ang kanyang mga tipan. Yeah, even though we cannot obey to His commandments, His words. At hindi rin natin kayang tuparin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. Even though in our prayer you are terrorized, deceiving to God. Na maging sa again. panalangin natin ay paulit-ulit tayo nagsisinungaling laban sa Diyos. I serve to you, I love you, I serve to you, but again. Nasa kabila ng sinasabi nating mamahalin kita, paglilingkuran kita, pero hindi natin Only, ginagawa. I love you with all my life, I love you, but this time change it and love to boyfriend and girlfriend. Maring sinasabi natin sa ating mga pagpupuri na minamahal natin ng Diyos, pero dumarating ang pagkakanaon na mas mahal pa natin yung ating kasintahan kaysa sa That's Panginoon. why again come to God and repent about this, after separate this, something problem and come to God, sorry God. At kapag nakaranas naman tayo ng mga problema, ay bumabalik tayo sa Diyos at nagsisisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Again,
you are deceiving to God through our tongues. Ibig sabihin, patuloy pa rin natin dinadaya ang Diyos pamagitan ng ating mga dila. Please, from now on, change your prayer. At mula ngayon ay baguhin natin ang ating mga panalangin. Please, from now on, change your praise and worship song. Mula ngayon ay baguhin na natin yung ating mga pagpupuri sa Diyos. Praise and worship song, it is important, di ba? It's important. But you cannot keep the praise and worship song. Alam ko po na mahalaga po ang mga pagsambang pag-awit sa ating Panginoon, pero hindi natin kayang tuparin ang ating inaawit. That's why we need to humble mind. Prayer, di ba? Prayer. That is a prayer and song. Kaya naman sa ating pong pagpapakumbang pang puso, kailangan tayong umawit sa harapan ng Diyos. Thanks to God. Only God is true. At ang Diyos lamang ang tunay na totoo. You know, in the world, there's maraming gay and di ba? Gay and lesbian. Sa sanlibutan nga po ay maraming bakla at mga tomboy. Yeah, but it's not true, di ba? It's not God's will. At alam natin na hindi ito kalooban ng Diyos. Yeah, because from first time, God created man and woman. Sapagkat sa unang pagkakataon ng tanging hinilika ng Diyos ay lalaki at But babae. today, whole in the world changed. Pero sa buong mundo ngayon ay nabago. Rainbow color. Like a rainbow color, di ba? Rainbow. At ginagamit nila ngayon ay yung mga kulay ng bahaghari. That's why some men want to be woman, some woman want to be man. Really change. Na maraming lalaki ang gusto maging babae, maraming babae ang gusto maging lalaki. Yeah, because they demon possess. Sapagkat sila ay inaalihan ng demonyo. Yeah, because today, I don't know, the family education problem or social problem, because many problems, like that, many problems in the world. Hindi ko alam kung ano nagiging problema talaga. Problema ba talaga ito galing sa pamilya? O problema ba ito doon sa mga kanilang pagkikipag-ugnayan sa tao? Yeah, but problem is, when they believe wrong teaching, they demon possess. Pero nagiging problema na kapag ang pinaniwalaan nila ay ang maling katuruan, sila po'y inaalihan ng demonyo. Yeah, God created man and woman. That is true. Only true, di ba? Sapagkat ang tanging nilikha ng Diyos ay lalaki at babae, yan ang totoo. Of course, that's why if there's something problem and if you have different mind, you need to really repent because that is not true. Kaya naman kung meron tayong kakaibang kaisipan, kailangan natin magsisi sapagkat hindi yan ang totoo. You can overcome, di ba? You can overcome. I got wrong. At tayo po'y magiging matagumpay lamang sa pamagitan ng pag-ibig ng But if you think it's okay, and then follow to wrong way, that is you are demon possessed. Pero kung iniisip natin ay tama lang yung ating ginagawa, ibig sabihin tayo inaalihan na ng demonyo. Of course, if you really understand you are sinner, is it really sin? You need to hold your life, maybe you can say. Pero kung kinikilala natin ang ating ginagawa'y kasalanan, darating ang araw at kung ito'y ating pagsisihan, tayo po'y mali. But there's no repentance, there's no sin. Pero kung walang pagsisisi, walang kaligtasan. Yeah, but if you are not really changing, not come to truth, you cannot be church workers or pastors. At kung hindi tayo mababago at hindi tayo talagang tunay na magsisisi, hindi po tayo magiging pastor o mga manggagawa. Yeah, like a church worker, until pastor, we believe only one of us is the truth. Kaya nga po, mula sa mga manggagawa hanggang sa mga pastor, ang tanging kilalanin natin ay ang salita ng Diyos na katotohanan. Yeah, God created only one, man and woman, not three, not medium, middle. Na ang tanging nilikha lamang ng Diyos ay lalaki at babae at wala sa gitna. Now, Jimyang don't like to send her daughter to school because in the school already teaching is Quality. Yeah. Si Jim yung nga po ay hindi niya na gustong dalhin pa yung kanyang anak sa eskwelahan. Yeah, because when they join to school and accept their teaching, demon possess. Sapagkat iba na nga na ituturo doon sa kanilang mga eskwelahan at kapag tinanggap ng kanyang anak yung mga tinuturo sa eskwelahan, sila po'y maalihan ng demonyo. Yeah, that's why I agree Jimyang's mind until son, daughter growing up after become high school student, much better protect their mind. Kaya nga naunawa ko mabuti yung kaisipan ni Jim Yong na hanggat hindi dumarating sa pagkakataon na yung kanyang anak ay nasa sekundarya na, kailangan niyang protektahan ang isipan ng kanyang There's anak. no truth in the world. At walang katotohanan sa sanlibutan. Only God's truth, word of the truth. Ang Diyos lamang ang katotohanan, ang salita lamang ng Diyos ang katotohanan. All the men, you are liar and deceiving to God. Lahat ng mga tao ay mga bulaan at tayo po ay nagtataksil sa Diyos. That's why you need to hold our
life, we have to really repent. Kaya naman sa buong buhay natin, kailangan natin magsisi. Please try to see your sin and repent. Hayaan po natin na makita natin nating kasalanan at magsisi. Please, you try to, how much evil your old man and sinful your body. Isipin natin mabuti kung gaano kasama yung ating mga katawan at kung gaano masama yung ating kaisipan. I have four sons. That's why from the child, from the very small baby, I saw about the man. Meron akong 4 na anak na lalaki at alam ko kung gaano po yung kanilang pong karanasan mula pagkabata. Only just 1 month, 3 months baby. But, sometimes the man's important things is standing. At alam natin na kahit na bata pa lamang maliit, ay meron na siyang nararanasan sa kanyang pisikal na pangatawan. Yeah, because this sexual mind is instinctual. God give to us, this our body. Sapagkat naniniwala tayo na yung nararanasan natin sa pisikal na pangatawan, simula ng maliit pa lamang tayo, ay nariyan na yan. That's why, before I told you, all the sisters do not believe men. Kaya naman, lagi kong sinasabi sa mga kabataang babae, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga kabataang lalaki. Yeah, because all the men, they are wolf. Sapagkat yung lahat ng mga lalaki ay parang mga asong gubat. Yeah, please protect your body from the wolf. Kaya naman, ingatan ninyo iyong mga katawan sa mga asong gubat. Yeah. Please try to only love Jesus Christ. Ang tanging mahalin natin ay Jesu Cristo. Hallelujah. Amen. That is eternal life. Iyan ang buhay na walang hanggan. Yeah, thanks God, because really every day I can see my sin. At nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat araw-araw na nakikita ko ang aking kasalanan. That's why I can come to the cross and die. At ako'y lumalapit sa krus at ako'y mamamatay sa krus. Yeah. I know, like I said, today, Israel people, I am liar. At alam ko na ito yung aking karanasan, katulad ng mga salita, ako'y sinungaling. Yeah. Even though in my prayer, praise and worship, I am flattering. Kaya kahit na sa aking pagpupuri, maaaring ako'y nagmamayabang. Yeah. Please you understand about yourself and repent. Kaya unawain natin ang ating mga sarili, tayo magsisi. And come to the cross and die your Mapit own tayo life. sa krus at patayin ang ating lumang Okay, pagkatao. all together let's pray. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Father, please let me understand our old man, how much sin you have sinned, sinner. Ipanalangin natin na maunawaan natin mabuti kung gaano makasalanan ang ating mga katawan. Father, please let me die on the cross and unite with Jesus Christ. At hayaan po natin, hilingin natin sa Kanya na mamatay yung ating lumang pagkatao sa krus. Father, please let us get eternal life on the cross. Nalawa ay patuloy natin maranasan ang kaligtasan sa krus. All together let's shout 3 times. Oh my soul, come, let's pray. O my soul, overcome, at tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, tunay nga po na kami po nagpapasalamat sapagkat Amen. kinuha kami sa pamagitan ng mga iyong salita. Kami sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya mo, Diyos, na patuloy Diyos, sapagkat hindi kami marami kami mga pagkakamali. Marami sa amin mga buhay. Kaya mo, Ama, nalangin at kinagay namin nagdayin ay ng Diyos ang Panginoon. Lagi namin nagdayin ay ng Diyos ang tunay na pagsisisi ay ng God. Kaya mo, Ama, na ito. Yes, Lord! Sa tao nakasabi ni Cristo. Amen po si Cristo. Sapagkat ang layo siya ay manahali si Cristo sa ating mga buhay. Kaya nanayawang ang bayan kami. Ulahin mo ang ating kasalanan. Ulahin mo ang ating mga karabihan. Ulahin mo ang ating mga karabihan. Sa aming mga kaya ko naman kami nakasala pa rin kami hindi namin kaya naumayo lang kami sa sinasabi ng mga sapagkat ang talas man namin ang mga katotohanan
Panginoon, kami ang salita mo na Diyos, Ama, kami na maglulog sa amin ng buhay. At ang hinahanap namin, Panginoon Diyos, ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo ng iyong katotohanan. Tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa aming mga pananampalataya, na gumugulo sa aming mga paglilingkod, gumugulo sa lahat ng aming mga bagay na ginagawa para sa iyo, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, ng lahat ng kasinungalingan, lahat ng mga pandaraya, Panginoong Diyos, na nagagawa namin sa iyong harapan. Mapalitan ito ng katapatan at magawa namin sundin ang lahat ng bagay na niloloko po para sa amin. Ingatan mo kaming mabuti, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo, may tuwid, may tama, Panginoong God, ang aming mga buhay at magawa namin sundin ang lahat, Panginoong God, na ayon lamang sa iyong katwiran at sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Ama, sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na totoo, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na puspos ng katotohanan. At hayaan mo, Ama, ng lahat ng bagay na aming ginagawa'y mabago at patuloy namin masumpungan ang kabutihan mo at ang katapatan mo idalay mo sa buhay ng bawat sa amin at ikaw lamang mo sa tunay na maghari sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Thursday.